Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 21. Mahinhing dalaga. Magsama tayo. Napakunot noo si Roxanne dahil sa sinabi ni Cyrus. Ano ba yang pumasok sa isip mo, Cyrus? Nakita ko lang na nakatira ka pala sa maliit na kwartong yun. Masyadong masikip. May bakanteng kwarto pa dito sa apartment ko kaya niyaya kitang tumira dito. At ganun pala. Medyo dismayadong sagot ni Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne. Tsaka madalas mag-isa lang ako. After kong mag-live, matutulog lang ako. Hanggang sa hindi na ako makapaglinis ng bahay. Kung lilipat ka dito, pwedeng ikaw na lang ang maglinis ng apartment. I can then just take that as your payment for living here, what do you think? Sabi ni Roxanne habang nakatingin kay Cyrus. Sa katunayan yan, hindi naman kailangan ni Cyrus magbayad ng upa kay Roxanne kapag doon siya titira sa kanya. Sinabi niya lang ito kasi nag-aalala siyang baka mahiya si Cyrus at tanggihan niya siya. Napatingin na lang si Cyrus kay Roxanne. Sa totoo niyan tempted siya na pumayag kaso alam niyang may fiancé na siya ngayon. Hindi naman magandang tignan kung titira siya sa isang bahay kasama ang ibang babae. At isa pa, ayaw ni Cyrus malaman ng iba na siya ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kung titira siya kasama ni Roxanne, hindi maiiwasan na malantad ang sekreto niya. Salamat kaso lalaki ako, babae ka. Parang masagwa naman kapag titira tayo sa isang bahay. Sabi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali. Natatakot ka ba na baka pagsamantalahan kita? Kakainin ba kita? Nakaismid na sagot ni Roxanne kay Cyrus. Hindi, ayaw ko lang magka-problema. Live streamer ka diba? Paano kung malaman ng mga fans mo na may kasama kang lalaki sa bahay? Baka i-bash nila ako ng i-bash. Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi na lang umimik si Roxanne nang makita niyang ayaw talaga ni Cyrus sa apartment niya. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na si Cyrus sa kwarto niya. Kahit na siya na mismo ang tumanggi sa offer ni Roxanne, medyo nagsisisi si Cyrus pag uwi niya. Kasalanan ta ng Margox na yun eh. Kung hindi dahil sa kanya, nasa rurok na sana ako ng kasiyahan ngayon. Cyrus scolded in a very depressed tone. After all, ang kailangan ngayon ni Cyrus ay pera. Kung makakasama niya man si Roxanne sa isang bahay. Syempre masaya siya kasi may kasama siyang magandang babae. Pero dahil may fiancé na siya, hindi na siya pwedeng mag-isip pa ng kung ano-ano about sa isang babae. At dahil na rin sa sinabi ni Roxanne, naalala ni Cyrus na napakayaman niya na nga pala ngayon. Hindi niya na kailangan pang magtiis tumira sa maliit na kwarto. Pwede na siyang bumili ng mansion sa pinakamagandang lugar sa Santa Rosa City. O di kaya ay bumili ng sports car kung gusto niya. Nakatulog si Cyrus habang pinaplano ang susunod niyang bibilhin. 9:30 ng umaga kinabukasan. Biglang nagising si Cyrus sa pagtunog ng cellphone. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya at tinignan ito. Nakita niya na si Jonathan pala ang tumatawag kaya mabilis niyang ikinonekta ang tawag. Chairman, nakarating na po ba kayo sa Jack's Restaurant? Tanong ni Jonathan. ***T, nakalimutan ko. On the way na. Siguro dahil naging occupied ang isip niya kagabi sa kung ano ang bibilhin niya. Kaya nawala sa isip ni Cyrus na makikipagkita nga pala siya sa fiancé niya ngayon. Pagkababa niya ng cellphone, dali-daling naligo at nagpalit ng damit si Cyrus bago siya mabilis na lumabas ng bahay. Dahil sinabi ni Jonathan na hindi alam ng fiancé ni Cyrus ang pagkakakilanlan niya. Natural lang na hindi nagpadala si Jonathan ng susundo kay Cyrus. Kailangan niyang sumakay ng taxi papuntang Jack's Restaurant mag-isa. Kahit hindi pa nakakakain si Cyrus sa restaurant na ito. Alam niyang ang Jack's Restaurant ay isang pinakasikat na Italian restaurant sa Santa Rosa City. Sa kabilang banda, sa private room ng restaurant, dalawang babae ang nakaupo sa loob at nag-uusap na para bang may hinihintay. Ang isa sa kanila ay nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at itim na pantalon. Ang high-waisted design ng pantalon ay hindi pinapakita ng balingkinitan niyang pangangatawan ng babae. Kundi mas lalo pang ne-emphasize ang pagiging elegante niya. Charming at youthful. Ang isang babae naman ay mas delicate tignan at mas maganda.
Medyo matanda siya kung titignan kumpara doon sa naunang babae. She's wearing light makeup, her facial features are exquisite, and her dark hair is curled up high, revealing her slender white neck. Nakasuot siya ng puting dress na may itim na sinturon sa gitna na humuhulma sa kanyang maliit na bewang, at ng puting high-heeled sandals. Naka-dekwatro siya ngayon kaya mas lalo pa siyang naging maganda at mahinhin tignan. Inson, kailan ka pa nagkaroon ng fiancé? Ba't hindi ko alam? Nagtatakang tanong ng unang magandang babae. Not to mention you, ako nga nalaman ko lang nung nakaraang araw. The older beauty replied helplessly. Hay, nakakaawa ka naman. Bigla ka na lang nagkaroon ng fiancé. Gusto kong makita yung lalaking yan. Tignan natin kung bagay siya sa'yo. Kapag hindi tatutol ako, nakasimangot na sabi ng unang babae. Ano pang silbi ng pagtutol mo? Si Dad ang nagdesisyon nito. I can't really disagree. Sabi ng mahinhin na dalaga. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Tito at sasabihin kong you're so outstanding and you deserve the best. How can he just let you marry anyone? Napangiti ng konti ang dalaga nang marinig niya ito. Sumagot siya. Okay, let's not talk about me anymore. Parang nakasimangot ka ata nung umuwi ka kagabi. May nangyari ba? Inson, huwag mo nang ipaalala sa akin ang nangyari kahapon. Naiisip ko palang nang gagalaiti na ako sa galit. Nakangusong sigaw ng babae. Ano bang nangyari? Bahagyang napangiti ang dalaga. Inson, sasabihin ko sa'yo pero huwag mong sasabihin sa iba. Mabagal sabi ng babae matapos mag-alinlangan sandali. Okay. Don't worry. Hindi ko ipagsasabi sa iba. Di ba kahapon ng hapon? Pumunta ako sa Laguna University para makipag-meet up sa mga friends ko. May nakabunggo sa akin at that time and he happened to fall on me. Hindi magawang ipagpatuloy pa ng babae ang sinasabi niya dahil sa sobrang pula ng mukha niya. On your body? Nakangiting tanong ng dalaga. Not just that. Mas malala pa. Tumiretso ang ulo niya sa dibdib ko at 2 beses niya akong nahawakan. Sa tingin ko minanyak ako ng lalaking yun. Nanlalaki ang mga mata ng magandang babae dahil sa inis habang pinagpapatuloy ng sinasabi niya. Okay lang sana kung ordinaryong lalaki lang yung nakabangga sa akin kaso nalaman ko sa friend ko na mumulot pala yun ng basura sa school. Galit na galit talaga ako at that time kaso hindi ko naman masabi sa mga friends ko na pinagsamantalahan ako nung taong yun kaya hinayaan ko na lang siya. Pero tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun, feeling ko sisabog ako sa galit. I see. Bahagyang tumango ang kausap niya. Inson, sa'yo ko lang sinabi ha. Huwag na huwag mong ipagsasabi sa iba ito. Kapag nalaman ito ng iba, hindi ko alam Kay, kung may mukhang ihaharap pa ba ako sa iba. Mabilis na sabi ng babae. Don't worry, I won't tell a soul. Nakangiting sabi ng dalaga. Kabanata 22. Gusto mong tanggalin ako sa trabaho. 10:30 AM. Sumakay ng taxi si Cyrus papunta sa Jack's Restaurant. Kahit na hindi lunch hour ngayon marami pa ring mamahaling sasakyan ang nakaparada sa parking lot ng restaurant. Ilan sa mga customers na labas-pasok ay nakasuot ng mga branded na damit. Kahit na ang pinakamaayos na damit ni Cyrus ang suot niya, mukha pa rin siyang out of place pagbaba niya ng taxi. Pagkatapos magbayad ng pamasahe, dirdiretsong naglakad si Cyrus sa restaurant. Natigilan saglit ang security guard na nakatayo sa pinto nang makita niya ang damit ni Cyrus. Pagkatapos ay mabilis niyang pinigilan si Cyrus at nakakunot noong nagtanong. Boy, gusto mo bang mag-apply dito? Kung mag-a-apply ka doon ka sa backdoor dumaan. Nandito ako para kumain. Walang ekspresyon na sagot ni Cyrus nang tignan niya ang security guard. Para kumain. May pagdududa sa tanong ng security guard pero hindi na siya nagsalita pa. Pinaba niya na ang kamay niyang ipinampidgel niya kay Cyrus at pinapasok siya sa loob. Kahit na madalas mayayaman ang mga nagpupunta sa Jack's Restaurant, meron din naman mangilan nilang ordinaryong taong pumupunta dito. Madalas nandito sila kasi nilibre sila ng mga kaibigan o kakilala nila kaya hindi na masyadong nag-isip pa ang security guard. Pagpasok sa loob nabigla si Cyrus sa ambience ng lugar. Kahit na hindi masyadong malaki ang restaurant. Napaka-elegante ng dekorasyon nito. Nasa pinto pa lang si Cyrus pero feeling niya nasa Europe siya noong Renaissance period.
Ang mga mural at anti-gang decoration na makikita sa lahat ng dako ay mas lalong ine-emphasize ang particularity ng restaurant. Dahil sa crystal chandelier sa kisame, mas naging welcoming and intimate ang atmosphere ang puting wool carpet sa sahig. Kung hindi dahil sa sinet na appointment ni Jonathan sa restaurant na ito, baka hindi pa makapunta si Cyrus sa lugar na ito sa tanang buhay niya. Baka ito yung sinasabi nilang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at ng mga ordinaryong tao lamang. Siguro para sa mga ordinaryong tao, ang Grand Clear Hotel na ang pinaka-the best na restaurant. Pero kung ikukumpara mo ito sa Jack's Restaurant, mas maganda pa rin naman ang huli kesa sa Grand Clear Hotel. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya para sana tawagan si Jonathan at tanungin kung anong private room ang pina-reserve niya. Pero noong pagkakuha niya pa lang ng cellphone, medyo sumakit ang tiyan ni Cyrus. Naglakad siya at pumasok sa banyo ng restaurant. It also worth noting na parehong malinis at maganda ang banyo ng restaurant. Iba talaga. Sa kabilang banda, sa private room, tinignan ng dalaga ang oras sa cellphone niya at nakitang malapit ng mag-alas 11 ng umaga. Nakasimangot siyang nagsalita, "Inson, sino ba yung fiancé mo? Hindi ba 10:30 ang appointment time natin? 11 AM na ngayon, wala pa siya." Hindi napigilan na mahinhing dalaga ang bahagyang pagkunot ng noo niya pagkatapos marinig ang sinabi niya pero hindi siya nagsalita. In fact, ang pagiging late sa unang date niyo ay isang nakakagalit na pag-uugali. "Inson, wag na wag mong papakasalan yang lalaking yan. Sino ba siya para ma-late sa date niyo? Hindi ba niya alam napakaraming lalaki ang nagkakandara pa para lang imbitahan ka sa date? Tapos ganito gagawin niya." Galit na sigaw ng naunang dalaga. "Baka may emergency lang." Pabulong naman na sagot ng pangalawang dalaga. "Kahit na." Padebog na sabi ng dalaga at saka tumayo, "Inson, punta muna ako sa CR. Pagbalik ko at nandito na ang taong yun, tignan natin kung hindi ko siya turuan ng leksyon." Alis na. Malumanay na sagot ng babae. Lumabas na ng private room ang babae. Makalipas ang ilang minuto, papasok na sana ang dalaga sa CR nang bigla niyang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa harap ng lababo. Sandaling napatigil ang dalaga sa kinatatayuan niya habang nakatitig kay Cyrus na nakatayo sa harap ng lababo at naghuhugas ng kamay. "Why do you look familiar?" Mahinang tanong ng dalaga sa sarili niya. Makailang sandali lang, lumingon si Cyrus at pagkatapos ay pinagpag ang tubig sa kamay niya. Ang kaso lang, hindi nakita ni Cyrus na may nakatayo pala sa likuran niya. Ang ending tuloy ay nawisikan ng tubig ang dalaga. Napatili ang dalaga dahil sa gulat habang umatras ng 2 beses. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakita?" Bago pa man matapos ng dalaga ang sasabihin niya, pareho silang natigilan ni Cyrus at napatulala. What a coincidence. Pilit ang ngiti ni Cyrus nang sabihin niya ito sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Cyrus ngayon ay walang iba kundi ang babaeng nadaganan niya kahapon sa university. "It's you again, UP asterisk 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 T." Sigaw ng dilag na may hindi makapaniwalang ekspresyon. "Hindi ako P asterisk 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 T." Cyrus exasperatedly replied. "Kung hindi ka manyak, ano ka?" The girl sneered as she crossed her arms in front of her chest. Nang umuwi siya kagabi, puno ng plano ang isipan ng dalaga kung paano niya gagantihan si Cyrus. After all, si Cyrus ang unang lalaki na nakahawak sa dibdib niya. At dahil na rin sa sinabi ni Luke, grabeng pandidiri ang naramdaman niya para kay Cyrus. Malas lang kasi noong mga oras na iyon sa university. Napakaraming tao na nanunood sa kanila kaya hindi niya nagawang sabihin na minanyak siya ni Cyrus. Pero iba na ngayon. Walang tao ngayon at walang may nakakakilala sa dalaga sa lugar na ito. Nagsimula ng mag-isip ang dalaga kung paanong paghihiganti ba ang gagawin niya kay Cyrus ngayon. "I have nothing to discuss with you now. Hindi ko sinasadya ang nangyari ngayon lang. I'm sorry." Paghingi ng pasensya ni Cyrus sa babae dahil sa pagwisik niya ng tubig sa kanya kanina bago siya humakbang para umalis. Alas 11 na ngayon kaya medyo agitated na si Cyrus para makita ang fiancé niya. Kahit na hindi naman gusto ni Cyrus ang fiancé niya. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito. Hindi naman magandang first impression kung sobrang late na siya.
Stop! Sigaw ng dalaga nang makita niyang aalis na si Cyrus. May kailangan ka pa ba? No choice na tinignan ni Cyrus ang dalaga. Natalsikan mo ako ng tubig tapos aalis ka lang after mong mag-sorry. A flash of slyness zipped past through the girl's eyes as she softly taunted Cyrus. Ano pa bang gusto mo? Nakakunot noong tanong ni Cyrus. Ang gusto ko. The teenager sneered when she heard Cyrus' words. She shortened the gap between them, stared Cyrus in the eye, and faintly said, "If you kneel down and apologize to me now, I can forgive you today. Kung hindi hahanapin ko ang restaurant manager para ireklamo ka. Sasabihin ko na binastos mo ako kaya dapat kang tanggalin sa trabaho. Gusto mong sisantihin ako ng manager." Natamimi na lang si Cyrus dahil sa sinabi ng babae sa harap niya. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Kabanata 23. Nagulat ang lahat. Narinig ng dalaga mula kay Luke ang sitwasyon ni Cyrus. Alam niyang mas mahirap pa sa daga ang lalaki. Kadalasan hindi niya kayang bumili ng pagkain sa cafeteria ng university. Kaya malamang hindi niya kayang kumain sa mamahaling restaurant na katulad ng Jack's Restaurant. But since nandito si Cyrus, ang only explanation lang nito ay nandito siya para mag-part-time job. Kaya ginamit ng dalaga ang sitwasyong ito para i-threaten si Cyrus at para na rin ilabas ang sama ng loob niya sa kanya. Mas mabuting lumuhad ka na at humingi ng tawad sa akin ngayon. Hindi ko napapalakihin ang sitwasyong to kung maganda ang pagkakasabi mo ng sorry. Kung hindi, sasabihin ko sa manager na tanggalin ka ngayon din. Mayabang na sabi ng babae habang naka-cross arms. Hindi ako empleyado dito so kung gusto mong tanggalin ako ng manager, edi ay patanggal mo ako. Malumanay na sagot ni Cyrus. Haha. The girl sneered and then said. Huling-huli ka na nagpapanggap ka Perrin. Then if you're not an employee here, are you a customer? Don't tell me you're here to eat. Don't think I don't know about you, Cyrus. Narinig ko na ang lahat tungkol sa'yo kahapon sa university. Walang oras si Cyrus ngayon para makipag-usap ng walang kabuluhan sa babaeng ito kaya tumalikod na siya para umalis. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Walang pag-aalinlangan na hinailan ng babae si Cyrus sa braso bago sinabing, hindi siguro madaling mag-apply ng part-time job sa ganitong lugar no Cyrus. At the very least, it's a decent job compared to picking up trash. Am I right? Gusto mo ba talagang matanggal ka dito? Please let me go. Hindi nga ako empleyado ng restaurant na ta. Nandito ako para kumain. At saka nagsorry na nga ako sa'yo kahapon, just get over it. Naiinip na bulyo ni Cyrus sa dalaga. Kahit na pang model ang hitsura at pangangatawan ng babae. Ang ugali niya naman ay nakakasuka. Wala talagang magandang impression si Cyrus sa kanya. At talagang nagmamatigas ka . Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kinuha ng babae ang cellphone niya at may tinawagan. Hello, is this manager Zamudio? Naiiritang tanong ng babae. Ako nga po. What can I do for you, Miss Suarez? Madalas na kumain ang dalaga sa restaurant na ito kaya kilala na siya ng manager dito. May empleyado kayo dito na binabastos ako. Pinapahingi ko siya ng tawad pero nagmamatigas siya. Manager Zamudio, come and deal with this man immediately, or I will never eat at your restaurant again. Mayabang na sigaw ng babae. Miss Suarez, wag po kayong mag-alala, parating na po ako. Kinakabahang sagot ng manager. Makakasira kasi sa image ng restaurant kung malaman ng iba na nambastos ng customer ang empleyado nila. Nandito ako sa CR Bilisan mo. Malumanay na sagot ng dalaga sa kadirektang ibinaba ang tawag. Maya-maya lang darating na ang manager. Let's just see what will happen to you. Nakasmirk na sabi ng dalaga habang binabalik ang cellphone sa bulsa niya. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina? Hindi nga ako nagtatrabaho dito. Pwede bang tigilan mo na ako? May importanteng gagawin pa ako. Walang magawang sigaw ni Cyrus. Natatakot ka ngayon no? Humisi ang dalaga at nagpatuloy. Kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon, tapos na ang bagay na ta. Sasabihin ko rin sa manager na wag ka nang tanggalin. Pero kung magmamatigas ka talaga, tignan na lang natin kung saan ka pupulutin. Napatitig sandali si Cyrus sa babae. Pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali, sinabi niya, sige hintayin natin ang manager.
Hindi siguro in-expect ng babae na kahit na ganito na ang sitwasyon, hindi pa rin magpapatalo si Cyrus. Pagkatapos niyang mag-alinlangan, hindi na nagsalita pa ang babae bagkos ay tumahimik na lang at hinintay dumating ang manager para parusahan si Cyrus. Makalipas lang ang ilang sandali, nakita ni na Cyrus at ng dalaga ang nagmamadaling manager sa Zamudio kasama ng 7 o 8 security guard. Dahil siguro sa ingay ng mga security guard, nagkumpulan ang mga customers na nakakita sa kanila sa labas ng CR. Miss Suarez, ano pong nangyari? Naulilitong tanong ng manager nang makalapit na siya sa dalaga. This employee of yours threw water on my face on purpose. Manager Zamudio, you should fire this person quickly. Nang makita ng babae na marami na ang nanunood sa kanila, nahiya siyang sabihin na binastos siya ni Cyrus. Kaya ibang excuse na lang ang sinabi niya. Nang marinig ni Manager Zamudio ang sinabi ng dalaga, mabilis niyang ibinoling ang kanyang mga mata para tignan si Cyrus. May bakas ng pagdududa na sumal ay sa kanyang mga mata. Ano pa ang ginagawa mo, manager? Narinig mo ba ang sinabi ko? Ang sabi ko, sisantihin mo ang taong ta. Naiiritang sigaw ng dalaga nang makitang walang ginagawa si Manager Zamudio. Miss Suarez, sa tingin ko po may hindi po tayo na pagkakaunawaan. Hindi po empleyado ng restaurant ang lalaking ta. The manager said helplessly. He doesn't work here. Gulat na tanong ng dalaga pagkarinig niya ng sabi ng manager. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo kanina, ayaw mo maniwala. Malumanay na sagot ni Cyrus. Nag-alinlangan saglit ang dalaga pagkatapos ay sinabi, kahit hindi siya nagtatrabaho dito, hindi ba pwedeng paalisin mo siya dito? Ma'am, please don't make this hard for me, okay? Guest po kayo at guest din po itong taong ta ng restaurant namin. Kung may away po kayong dalawa, I suggest that you solve it in private po. Labas na po ang restaurant sa kung ano pong nangyari sa inyong dalawa, pabulong na sagot ng manager. Hindi na nakapagsalita sa gulat ang dalaga dahil sa sinabi ni Manager Zamudio. She doesn't want to let Cyrus go just like this. Nika, anong problema? Sa sandaling ito, biglang narinig ng lahat ang isang malambing at eleganteng boses. Napaulingon ang lahat kasama na si Cyrus sa kung saan nanggaling ang boses. Nagmula ito sa likod ng nakiki-osyosong customer. Nang makita ni Cyrus ang magandang babaeng ito, naestatwa siya sa gulat. Kahit na napakaraming magagandang babae sa Laguna University, feeling ni Cyrus, mas maganda pa rin ang dihamak ang babaeng nasa harap niya ngayon. Kahit na sina Faith, Diana at ang iba pa ay wala man lang panama sa babaeng ito. Nakasuot ng white dress ang magandang babae. Kaya para siyang isang diyosa na naglalakad sa kumpulan ng mga tao. Agad na napatulala si Cyrus. Kabanata 24. May ebidensya ka ba? Sa loob ng Jack's Restaurant. Tulalang nakatitig lang si Cyrus sa magandang dalaga na naglalakad papunta sa kanila. Gulat na gulat, white dress, high heels, light makeup, and a seductress-like figure but an angel-like face. Dagdag mo pa ang cold temperament niya. Pakiramdam ni Cyrus na isang fictional character lang itong maganda at aloof na babaeng ito. Kasi hindi talaga kapani-paniwala na may taong kasing ganda tulad niya. Hindi niya lubos maiisip kung totoo nga bang may isang Diyosang tulad niya ang nabubuhay sa mundong ito. Mahigit 10 minutong naghintay sa private room ng dalaga. Nang ma-realize niya na hindi pa bumabalik ang kasama niya, medyo nag-alala siya na baka may nangyaring masama sa pinsan niya kaya lumabas siya para hanapin ito. Pero hindi niya lubos akalain na makikita niyang nagtatalo ang kasama niya at si Cyrus pagkalabas niya pa lang ng private room. Nika, anong nangyayari? Nakakunot noong tanong niya pagkakita niya kay Cyrus. Inson, this bastard bullied me just now. Agad na pumunta sa gilid ng dalaga ang babae kanina at nakakaawang nagsumbong. How? Natigilan sandali ang dalaga bago nagtanong. Sinabuyan niya akong tubig. Nagmamadaling sigaw ng babae. Tinignan ng mahinhing babae si Cyrus at saka mahinang sinabi. Nika, sa tingin ko hindi niya naman sinasadya yon. Hayaan mo na, medyo naging panatag naman ang loob ni Cyrus. Nang marinig niya ang sinabi ng dalaga, pakiramdam niya na mas maayos pa kausap itong magandang dalagang ito kesa doon sa naunang dalaga. Inson, hindi mo gets eh. I swear sinadya talaga ng taong to yun. Nagmamadaling sigaw ng dalaga nang marinig niya ang sinabi ng pinsan niya. Paano mo nalaman na sinadya niya nga? Kabisadong kabisado na ng magandang babae ang ugali ng pinsan niya kaya napangiti na lang siya.
At dahil na rin sa pagngiti niyang iyan, mas lalo pang napatulala ang mga customers na nanonood sa kanila, kasama na din dyan si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga bago nagtipto at bumulong sa magandang babae. Matapos marinig ang sinabi niya, may kakaibang tingin na sumilay sa mga mata ng babae pero hindi na siya nagsalita pa. Manager Zamudio, kakasabi mo lang kon inana dahil customer din ang lalaking ta ng restaurant. Hindi mo siya basta-basta mapapaalis. Ano kung hindi customer ang taong ta? Can you kick him out? Alam ng babae na hindi siya pipigilan ng mahinhin na dalaga kaya malakas ang loob niyang itinuro si Cyrus at sumigaw. Hindi siya customer. Naguguluhang tanong ng manager. Kung hindi siya pumunta sa restaurant para kumain, anong gagawin niya dito? Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Nakakunot noong tanong ng manager. Kilala ko ang taong ito. Mahirap lang siya. Madalas siyang namumulot ng mga bote sa Laguna University. Hindi nga siya makapagbayad ng tuition niya, so saan siya kukuha ng pera para kumain sa mamahaling restaurant katulad nito? The girl exclaimed eagerly. Napatingin ng manager kay Cyrus, may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Oo, tignan mo nga ang suot niya, halatang binili niya lang sa ukay. Paano siya magkakaroon ng pera para kumain dito? Sa tingin ko may ibang intensyon ng taong yan kaya nagpunta siya dito eh. Kahit na wala siyang ibang intensyon, hindi dapat yan papasukin dito. Baka mawala ng gana ang mga ibang customers. Matapos makita ang damit ni Cyrus, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. Mas lalo pa yatang yumabang ang dalaga nang marinig niya ang mga bulungan ng mga tao. She stepped forward and continued. Manager Zamudio, I suspect na nagpunta ang taong to sa restaurant niyo para magnakaw. You should drive him out of here immediately. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng dalaga, dali-daling nagbago mga ekspresyon nila. Lahat sila yumuko at kinapkapan mga sarili para tignan kung may nawawalang gamit ba sila. Naging tense na rin ang ekspresyon ng manager sa sandaling ito. Kung talagang magnanakaw nga talaga si Cyrus dito tulad ng sinabi ng babae. Magsisisi din siya kasi kapabayaan ito. Kung malalaman ito ng boss niya siya ang mananagot. Paano mo na lamang nagpunta ako dito para hindi kumain? At bakit mo ako tinatawag na magnanakaw? Poker face na sabi ni Cyrus habang dahan-daang lumalapit sa babae. Can you afford to eat in place like this? The girl laughed at Cyrus with a sneer. Problema ko na yun kung afford ko ngang kumain dito. Eh ikaw, may pruweba ka ba na hindi ko kayang kumain dito? May ebidensya ka ba na magnanakaw nga talaga ako? Cyrus asked the girl in an unusually calm tone. Nang makita ng babae na confident si Cyrus, nagpanik siya ng unti. Alam niya kasi sa sarili niya na haka-haka niya lang ang mga sinabi niya. Ngayong hinihingan siya ng pruweba ni Cyrus, wala siyang mabigay. Nika, why don't we just let this go? Ayaw na ng magandang babae na lumaki pa ang gulong ito kaya marahan niyang pinagsabihan ang pinsan niya. No, wala talagang pera ang lalaking ta. Dahil malapit niya nang maisigawa ang revenge plan niya, natural lang na ayaw ng babae na sumuko ng ganun-ganun lang. Ma'am, basta may maipakita lang po kayong ebidensya na iba ang ipinarito ng taong ta sa restaurant namin. Pwede po siyang mapaalis ngayon din po. Nilapitan ng manager ng babae sa kabinulungan. Nang marinig ng babae ang sinabi ng manager, hindi niya naiwasang mapatigil sa kinatatayuan. The expression on her face was very helpless. Because she really couldn't find any evidence now. Since you want proof, I can testify. Sa sandaling ito may lalaking nagsalita. Nang marinig ni Cyrus ang boses na ito, napalingon siya sa likuran niya. Nakita niya sina Kai at Faye na naglalakad papunta sa kanila. Who are you? Hindi kilala ni Manager Zamudio si Kai kaya nakakunot noo siyang tinanong ito. Hindi na mahalaga kung sino ako, ang importante ay kilala ko siya. Habang nagsasalita si Kai ay tinitigan niya si Cyrus. Sino siya? Ang pangalan niya ay Cyrus. Isa siyang estudyante sa Laguna University at classmate ko. Kilalang kilala ko siya. Usually namumulot siya ng mga bote sa university namin. Paano siya makakakain sa restaurant na ito? Napakahambog na sabi ni Kai. Natigilan ang lahat nang marinig ang sinabi ni Kai. Kung kanina na ini-insist ng dalaga na hindi afford ni Cyrus na kumain dito, medyo nagdududa pa sila. Pero ngayon 2 tao na ang nagsasabi nito kaya parang credible naman ang sinabi ng babae. Kabanata 25. Let's see what will happen to you. Kung tutuusin, hindi naman afford ni Kai at Faye kumain sa mamahaling lugar katulad nitong Jack's Restaurant. Pero dahil ang isa sa mga kaibigan ni Kai ay nag-celebrate ng birthday dito, nagkaroon sila ng chance na makapunta dito. Kani-kanina lang nakiusyoso si Kai kasi feeling niya may away na nangyayari. Ang hindi niya lang inaasahan ay makita si Cyrus na pinalilibutan ng mga tao. Noong nakaraan sa Grand Clear Hotel, napahiya si Kai dahil kay Cyrus.
Gustong-gusto talaga ni Kai na mag-higanti sa kanya at ang pagkakataong ito ang perfect timing para sa kanya. Sa isip ni Kai kahit siya nga hindi kayang mag-dine-in sa restaurant na ito si Cyrus pa kaya. Napakalaki din ng nagastos ni Cyrus noong nakaraan sa Grand Clear Hotel kaya for sure wala na siyang pera ngayon. Manager, kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, ang girlfriend ko ngayon ay ex-girlfriend ni Cyrus. Sa tingin ko pwede din siyang mag-testify. Sabi pa ni Kai nang makitang walang kibo ang manager. Oo, ex-girlfriend ako ng taong ta. Game na sabi ni Faye nang tinukoy siya ni Kai. Nalilitong tinignan ng lahat si Faye hindi makapaniwala. Sinong mag-akala na kahit ang dating girlfriend ni Cyrus ay tatraderan siya? Mas lalo pang ang naging kampante ang dalaga nang marinig niya ang sinabi ni Faye. Ang dahilan kung bakit pinili kong makipaghiwalay sa kanya ay dahil mahirap lang siya. Kahit ngayon mahirap pa rin siya. Nakikita nyo ba ang suot niya ngayon? Pinili ko lang yan sa ukay ng 20 piso. 3 taon niya nang sinusuot yan at hindi man lang siya bumili ng bago. At isa pa hindi niya kayang bumili ng pagkain sa kantin ng university namin. Unless na lang siguro kung nililibre siya. Sa tingin nyo ba kaya niyang kumain dito kung sa kantin pa nga lang ay hindi na siya makakain? Wala man lang pakialam si Faye kung mapahiya man si Cyrus. Basta lang niyang sinabi ang mga ito nang may nangungut siyang tono. Kung sa tingin ng lahat na hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Kai at ng babae, siguro naman maniniwala na sila ngayon dahil nanggaling na mismo ito sa ex-girlfriend niya, diba? The crowd looked at Cyrus with scorn. Kalmadong tinignan ni Cyrus si Faye. Sa isip niya hindi ba alam ni Faye sa sarili niya kung bakit naghirap nga siya nang magkasama pa sila. Lahat ng perang kinikita niya sa part-time niya ay mapupunta kay Faye at sa mga luho niya. Kahit na walang kainin si Cyrus, dapat mabili niya ang mga paboritong damit at lipstick ng girlfriend niya. Kung hindi dahil sa kanya, paanong naging ganito kababa ang sitwasyon niya ngayon? Tanggap naman ni Cyrus sa sarili niya nang iwanan siya ni Faye dahil sa pera. After all, lahat naman ng tao sa mundo ay may karapatang magdesisyon ng gusto nila. Ang hindi lang maintindihan ay kung bakit palagi siyang pinapalabas na masama ni Faye after niyang makipag-break sa kanya. Manager, di ba may membership system ang restaurant na ta? Hindi mo ba pwedeng tignan na lang kung may membership card siya? Sabi pa ni Kai. Oo nga no. Nang marinig ng manager ang sinabi ni Kai, bigla niyang naalala na pwede niya rin pala itong gawin. Lumapit siya kay Cyrus at walang ekspresyong sinabi, Sir, can you please show your membership card? Tinignan ni Cyrus ang manager at marahang umiling. Saka wala ring ekspresyong sinabi, wala akong membership card dito. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng nakapalibot sa kanila. Dahil sa sinabi niya, parang inamin na rin ni Cyrus na hindi nga siya nagpunta dito para kumain. Kung hindi nga talaga, isipin mo na lang kung ano nga ang ipinunta niya dito. Faye stared at him with a smug look on her face. Cyrus, sa tingin mo ba magbabago ng pagkapanalo mo sa loto ang katotohanang isa ka lang dukha? Basta-basta ka na lang pupunta sa lugar na ta. Faye couldn't help staring in her heart. Sa sandaling ito, mas sumaya pa si Kai. Nakatitig lang siya ng malamig kay Cyrus. Ito ang gusto niyang mangyari, ang kaya niyang tapak-tapakan ang lalaki gamit lamang ang mga salita niya. Ang isang talunan ay palaging magiging isang talunan lamang. Ang From Rags to Riches ay nangyayari lang sa pelikula. Of course, ang pinakamasayang tao sa oras na ito ay ang dalaga. Kanina't nang hinihingan siya ng ebidensya ng manager, gusto na niyang sumuko. Nagkataon lang na nagpakita ang dalawang ito at tinulungan siya. Sa wakas ay nagkaroon rin siya ng chance na makabawi sa kanya. May bakas ng awa ang sumilay sa mga mata ng magandang dalaga nang tignan niya si Cyrus. Sa tingin niya ay sumosobra na ang pinsan niya, sina Faye at Kite Dot ang iba pa sa ginagawa nila sa lalaki. Kahit na hindi nga talaga afford ni Cyrus kumain sa resto na ito, hindi naman dahilan iyon para pahiyain siya ng ganito. For a man, such a thing is a trample on his dignity. Kung hindi ka naman pala nandito para kumain, anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ng manager. Hindi ba ako pwedeng pumunta dito kung wala akong membership card? Expressionless na tanong ni Cyrus. Malamang, sino ba ang hindi nakakaalam na ang Jack's Restaurant ay may membership system? Of course, imposibleng kumain dito nang walang membership card. Malakas na bulyo ng manager. May nang-imbita sa akin. Mahinang sabi ni Cyrus. You were invited here. Natigilan bigla ang manager nang marinig ito. Oo, tumango si Cyrus. Sinong mag-aaya sa'yo dito? Hanggang ngayon naman, Cyrus, nagsisinungaling ka pa rin. Ginagawa mo bang tanga ang mga taong nandito ngayon? Nang iinis na sabi ni Faye. Ano pang tinutunga-tungangan nyo dyan? Inala ko magnanakaw ang lalaking ta sa restaurant. Pulihin nyo siya. Nagalit talaga ng todo ang manager dahil sa sinabing ito ni Faye, kaya agad niyang sinigawan ang mga security guards. Sandali,
Dali-daling sigaw ng babae nang makita niyang kikilos na ang mga guards. Napatingin ang manager sa babae at nagtataka. Nilapitan ng dalaga si Cyrus saka sinabi sa mahinang boses. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? As long as you kneel down now and apologize, pwede kitang patawarin. Kaya ko din sabihin kay Manager Sumudio na hayaan ka na lang. Bakit ako hihingi ng tawad sa'yo? Bahagyang sinulyapan ni Cyrus ang dalaga at nagtanong. Matigas ka talaga tignan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo. Hatred can be seen flashing through the girls as she exclaimed. Thud thud. Pagkalayo ng dalaga kay Cyrus, agad na kumilos ang mga guards para hulihin siya. Ring ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kabanata 26. Si Cyrus ba ang fiancé mo? Sa loob pere ng Jack's Restaurant. Nang sinugod ng mga guards si Cyrus. Ang laki na ng ngisi ng dalaga Faye at Kai. Ang mahinhing babae naman ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Kilala niya ang ugali ng pinsan niya kaya no choice siya kundi manahimik na lang. Hintayin niya na lang na palabase ni Manager Sumudio ang lalaki bago niya kausapin ang manager para pakawalan na lang siya. Kind-hearted as she is, she knows that Cyrus didn't steal anything at all. Lahat ng ito ay dahil sa gustong maghiganti ng pinsan niya sa lalaki. Ring ring. Sa sandaling ito biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan kung sino ang tumatawag. Nakita niyang si Jonathan pala ito. Hello. Paunang bungad niya, natamimi na lang ang tao sa paligid nang makita nila ang ginawa ni Cyrus. Ano ito? Imbes na magpaliwanag kaagad sa manager, mas inuna niya pa ang pagsagot ng tawag. Hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Chairman, nakarating na po ba kayo sa Jack's Restaurant? Nakangiting tanong ni Jonathan. Oo, pero gusto akong paalisin ng manager. Nagpapaliwanag naman ako sa kanya pero hindi siya nakikinig. Cyrus said in helpless tone. Chairman, pasensya na po kung ganon. Baka hindi ko naipaliwanag ng maayos ang bagay na ito. Kung pwede po sanang tawagin niyo ang manager. Kakausapin ko po siya. Kinakabahang sagot ni Jonathan. Okay. Bahagya siyang tumango at saka ibinigay ang cellphone kay Manager Sumudio. Walang emosyon niyang sinabi, may gustong kumausap sa'yo. Sino? Nagdududang kinuha ng manager ang cellphone kay Cyrus at sa kamahinang tanong, hello, sino ito? Harold Sumudio, sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo. Galit na sigaw ni Jonathan. Sir Lopez. Takot na takot si Manager Sumudio at hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. Umanap ka ng tahimik na lugar ngayon din. Pasigaw na sabi ni Jonathan. Opo, mabilis siyang tumango at pagkatapos ay tumalikod at tumakbo sa malayo. Alam ni Jonathan na hindi pwedeng mabunyag ang pagkakakilanlan ni Cyrus kaya sinadya niyang palayuin ang manager. Matapos makita ng mga customers ang pag-alis ng manager, bigla silang nalito. Pero hindi nila masyadong iniisip ito. Ano naman kung nakahanap ng tutulong si Cyrus sa kanya? Maliligtas ba siya? Nang hahamak na tinignan ni na Faye at Kai si Cyrus. Na para bang hindi makapaghintay sa kung anong gagawin ng restaurant management sa kanya. Nika, do you want to handle this or let's just forget this? Anyway, nakuha mo na ang gusto mo. Let bygone be bygones, okay. Pakiusap ng dalaga sa pinsan niya after niya mag-alinlangan saglit. No, I must deal with this Cyrus today. Insan, hindi mo alam kung gaano ka-despicable ang taong Sinadya niya yun kahapon. Nagdadabog na sigaw ng pinsan niya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga dahil sa sinabi ng pinsan niya. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Sa kabilang banda at nasa dalawang dalaga ang atensyon ni Kai ngayon. You should know that the two of them are the best of the best when it comes to beautiful women, even Faye couldn't compare. Faye and Kai are just together because they want to have fun. Naturally, hindi nila mahal ang isa't isa, kaya't pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan. Nilapitan ni Kai ang mas batang dalaga. From the way he's moving, his intention is very obvious. Nang makita ni Faye na planong makipag-flirt ni Kai sa ibang babae sa harap niya pa mismo. Biglang naging blanko ang ekspresyon niya. Pero kahit ganoon pa man, hindi siya nagsalita para umangal. Ang kaya niya lang gawin ngayon ay tumayo sa pwesto niya nang may napahiyang ekspresyon. Hindi mapigilan ni Cyrus na matawa nang makita ang eksenang ito. May nakakatawa ba? Malamig na sigaw ni Faye nang makita niyang tumatawa siya. Napailing na lang si Cyrus pero hindi sumagot. Please, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Kai sa dalaga. Sino ka ba para sabihin ko? Tayuan mo nga ako. Naiinis na sagot ng babae at walang pakialam kung mapahiya man si Kai o ano. Kahit na tinulungan siya ni Kai kanina kaso hindi magustuhan ng dalaga ang pakikipag-flirt niya sa harap pa mismo ng girlfriend niya. Natural, hindi maganda ang sagot niya sa kanya.
Nahihiyang napangiti na lang si Kai bago naglakad pabalik sa tabi ni Faye. Sa mga sandaling ito nagmamadaling bumalik ang manager hawak ang cellphone. Kitang-kita ang nerbiyos sa mukha niya. Tumitagaktak din ang pawis niya na para bang kakalabas niya lang sa sauna. Nagtataka naman ang lahat ng nakakita sa kalagayan ngayon ng manager. Hindi ba nakipag-usap lang siya sa kung sino man ang tumawag? Bakit naging ganito ang nangyari sa kanya? Tingin sa kaalaman ng lahat ang Jack's Restaurant ay nasa pamamahala ni Jonathan. Which means, si Cyrus ang pinaka-boss ng establishment na ito. Hindi man lang pumasok sa isip ni Harold na ma-offend niya ang boss niya. Hindi na maipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon. Sir De La Cruz, pagpasensyahan niyo na po talaga ang nangyari ngayon lang. Naiklaro ko na po ang hindi natin pagkakaintindihan ngayon. VIP customer nga po talaga kayo ng restaurant namin. Nanghihingi po ako ng paumanhin sa pagtrato ko po sa iyo kanina. Napakagalang niyang sabi nang tumigil siya sa harap ni Cyrus. Lahat ay nagulat at napasinghap nang marinig nila ang sinabi ng manager. Sinong mag-aakala na dahil lang sa isang tawag ay biglang magbabago ang ugali niya? Kung hindi lang siya pinagsabihan ni Jonathan na hindi pwedeng malaman ng iba kung sino nga ba talaga si Cyrus. Siguro lumuhad na si Harold ngayon sa harap niya para humingi ng tawad. Isang napakalaking kahihiyan kapag nalaman ng iba na ang isang hamak na manager lang ay inakusahang magnanakaw ang chairman ng kumpanya. At pilitin itong lumabas ng restaurant. Pati ang dalawang dalaga, sina Faye at Kai, ay gulat na gulat din nang marinig ito. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga nang humakbang siya palapit sa manager. Pwede na ba akong umalis? Poker face na tanong ni Cyrus. Yes po, yes po. Hindi pinansin ni Harold ang dalaga bagkus ay busy siya sa pagsagot kay Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya kay Harold tsaka kalmadong umalis. Naguguluhan ding tinignan ni Faye at Kai si Cyrus. Manager Zamudio, what the hell is going on? Bakit mo bigla na lang hinayaan ang taong na umalis? Hindi kumbinsidong sigaw ng dalaga. Ma'am Suarez, isang misunderstanding lang po ang nangyari kanina. This gentleman here is indeed a VIP in our restaurant and a guest in Supreme Private Room number 3. Nagpupunas ng pawis si Harold habang lumalapit sa dalaga at sinabi sa mahinang boses. A guest in the Supreme Private Room number 3. Parehong natigilan ang dalawang dalaga sa sinabi ng manager. How is this possible? Tayong dalawa lang naman ang guest doon, diba? Siguradong nagsisinungaling ang Cyrus na yon. Manager, bilasan mo at pabalikan siya dito. Agitated na sigaw ng dalaga. Ma'am, hindi po ako nagkakamali. Guest din po siya doon. May registration record sa front desk namin. At nakasulat doon na siya mismo ang nag-book ng private room. Nakakunot noong sagot ng manager. Impossible. You must have made a mistake. Ang pinsan ko ang nag-book ng appointment dito, paanong si Cyrus? Habang nagsasalita, tinignan ng dalaga ang pinsan niya. Ma'am, kung hindi po kayo naniniwala, pwede ko pong ipakita sa iyo ang registration book namin. Hindi pwedeng i-disclose ng manager ang identity ni Cyrus kaya wala siyang ibang magawa kundi ito na lang. Dalhin mo dito. Hindi ako naniniwalang may pera ang taong yun para mag-book dito. The girl exclaimed, completely unconvinced. No need. Hindi ako ang nag-book ng private room. Ang fiancé ko ang gumawa nun. Sa mga sandaling ito, napakagat ng labi niya ang isa pang dalaga at saka mahinang nagsalita. Ano? Biglang nanlaki ang mga mata ng babae nang marinig niya ito. Kabanata 27. Ang fiancé ko ay isang diyosa. Sa loob ng Jack's Restaurant. Hindi makapaniwalang tinitigan ng dalaga ang mahinhing babae sa harap niya. Just now, sinabi ng pinsan niya na hindi siya ang nag-book ng private room kundi yung misteryosong fiancé niya. Tapos sabi din ng manager na si Cyrus ang nag-book. Inson, si Cyrus ba ang fiancé mo? Sigaw ng dalaga pagkatapos niyang ma-process sa utak ang narinig niya. Napasinghap pa siya at napatikip ng bibig niya. Imposible. A trace of helplessness flashed in the eyes of the beautiful woman. Kahit na hindi niya pa tuluyang nakikilala ang fiancé niya, bakit pumayag ang mga magulang niya na ipakasal siya sa isang ordinaryong lalaki na katulad ni Cyrus? Ang mga Suarez ay isa sa mga pinakakilalang pamilya sa syudad nila. At siya lang ang nag-iisang anak na babae. So how? At kung ipapakasal rin lang siya sa iba, dapat iyong galing din sa pamilyang ka-level nila, diba? Let's go and see what's going on. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, kinailan ng mas batang dalaga ang kamay ng pinsan niya at saka tumakbo pabalik sa private room nila. Sa pag-alis nilang dalawa at naiwang naguguluhan sina Kai Faye at iba pang mga customers. Nalilito sila sa kung ano ang biglang nangyari, bakit si Cyrus, isang mahirap na tao, ay naging isang VIP customer ng restaurant sa isang iglap lang. Manager, lumapit si Kai para sana magtanong.
Pero hindi siya pinansin ni Manager Zamudio. Tinalikuran niya siya at umalis. Sa katunayan niyan, maswerte na si Kai na hindi siya ginantihan ng manager ngayon. Kung hindi lang sana sila nakisawsaw, hindi niya sana ma-offend si Cyrus kanina. For Manager Zamudio, there's nothing more ridiculous than hearing someone call the chairman of their restaurant a pauper. Hubby, anong meron doon kay Cyrus? Paano niya afford kumain dito? Nakakunot noong tanong ni Faye kay Kai. Baka may ginawa yang Cyrus na yan para malinlang ang manager. Pareho natin siyang kilala. Kahit na nanalo siya sa loto, siguro nagastos niya na halos nang napanalunan niya sa Grand Clear Hotel nung nakaraan. Wala na dapat siyang pera para kumain dito. Pabulong na single ni Kai. Kung ganun, ipaliwanag natin ang sitwasyon sa manager. Hindi pa rin mapakali si Faye dahil hindi niya napaalis dito si Cyrus. Siguro nakipagsabuatan yang si Cyrus sa manager. Useless din kahit nakausapin natin siya. Naiisip ulit ni Kai ang attitude ni Manager Zamudio sa kanya kanina. Hindi siya member ng restaurant kaya wala siyang karapatang magreklamo. It will just be for nothing then. Case. Napabuntong hininga na lang si Faye. Huwag kang mag-alala, a loser will always be a loser. Lalabas at lalabas din yang tinatago niya. Hintayin na lang natin na pahiyain niya ang sarili niya. Pulong ni Kai sa girlfriend niya. So anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Faye pagkalipas ng ilang sandali. On the way na mga friends ko, tara na. Sagot ni Kai pagkatapos niyang tignan ang cellphone niya. Umalis na din silang dalawa ng may dismayadong ekspresyon. Sa kabilang banda, nagmamadaling bumalik sa private room nila ang dalawang dalaga. Pagpasok nila sa private room, napatigil sila sa pinto baka sa mukha nila ang gulat. Kasi nakita talaga nila si Cyrus na nakaupo sa loob. When he saw them come in, weariness could be seen in his eyes. He involuntarily stood up and said, "Miss, ano pa bang gusto mo? Kahapon oo, nadaganan kita. Pero ikaw ang unang nakabangga sa akin tapos ikaw din ang humila sa akin pababa kaya nangyari yon. Kanina nawisikan kita pero nagsorry naman ako sa'yo, diba? Ano pa bang gusto mong mangyari?" Sa oras na ito, ang nasa isip lang ni Cyrus ngayon ay ang pagkikipagkita niya sa fiancé niya. Nang makita niyang pumasok ang nakaaway niyang babae, ang akala niya ay nandito siya para makipag-away ulit. "You, why are you in here?" Tanong ng babae nang saglit niya siyang tinitigan. "Ako ang nag-book dito so malamang nandito ako." Sagot niya nang matigilan siya saglit. "No, what I'm asking is what's your reason for being in here?" Tanong ng babae at gulat pa rin. "Di para kumain." Ayaw ni Cyrus na malaman ng babae na nandito siya para makipag-meet up sa fiancé niya kasi baka gumawa na naman siya ng eksena. "Are you here to meet someone?" At this time, nagsalita ang kanina pang walang imak na babae. Napatigil sandali si Cyrus nang marinigang sinabi na maladyosang babae pagkatapos ay bahagyang tumango, "Oo, ganun na nga." "And is that person's name Margoc Suarez?" Tanong pa ng babae habang humahakbang papunta sa kanya. Paano? Paano mo nalaman?" Parang biglang nag-stop up ang utak ni Cyrus ngayon. Halata ang gulat sa mukha niya. Nang marinig ang kumpirmasyon niya, nagkatinginan na lang ang dalawang dalaga. Confirmed na nilang dalawa na si Cyrus na talaga ang misteryosong fiancé. "Inson, siya, fiancé mo tong manyok na ta?" Pautaw-utaw na tanong ng dalaga kay Margoc. Habang si Margoc naman ay napangiti na lang ng mapait. Kahit na wala namang pakialam si Margoc kung mayaman man o mahirap ang isang tao. Dahil sa sinabi sa kanya ng pinsan niya about kay Cyrus, hindi maganda ang impression niya ngayon sa kanya. And because of that bad impression, she really resistant to be his fiancé. Anong ibig niyong sabihin?" Naulilitong tanong ni Cyrus pagkatapos niyang marinig ang pinag-uusapan ni Margoc at Monica. At ang dalawang babae naman ay nakatayo pa rin sa pintuan, hindi may describe ang nararamdaman nila. "Naiintindihan niyo ba ako? Paano niyo nalaman ang pangalan ng kikitain ko?" Nilapitan ni Cyrus ang dalawa at patuloy na nagtanong. Pagkatapos mag-alangan sandali, kinagat ni Margoc ang malarosas niyang mga labi at saka mahinang sinabi, "It's because I'm the one you're meeting." Parang may bombang pumutok sa tabi ng tenga ni Cyrus nang marinig niya ang sagot na ito. Biglang nablangko ang utak niya. Bago pa man niya makita ang mapapangasawa niya, ilang beses niya nang in-imagine kung ano ba ang itsura at ugali nito. Pero hindi man lang sumagi sa isip niya na baka isang diyosa ang fiancé niya. Dahil unang-una sa lahat may minana na siyang $5 trillion. Tapos bibigyan pa siya ng napakagandang mapapangasawa. This is just completely beyond his imagination. Bordering on unreal and scary. Pwede tayong magpakasal pero may kondisyon. Tulalo pa rin nakatitig si Margoc kay Cyrus ngayon, hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya lubos akalain na ang magiging fiancé niya ay ang isang katulad niya.
Si Monica naman na nasa tabi ni Margox ay ganun din ang kalagayan, hindi rin makapaniwala. Ngayon lang sa tanang buhay niya nangyari na hindi siya makapagsalita. Noong una pa lang nang malaman niyang nagkaroon siya bigla ng fiancé. Hindi na niya ito matanggap. One reason is hindi naman nila kilala ang isa't isa, so bakit sila magpapakasal? Sinong babae ang hindi naghahangad na pakasalan ang lalaking mahal niya? At nasa modernong panahon na sila ngayon, bakit kailangan pa ng arranged marriage? Kaya't pagkatapos malaman ni Margox ang tungkol dito, parang gusto niya na lang magpakamatay kesa pumayag. Ayaw niyang pumunta dito para makipagkita sa mapapangasawa niya. Pero kalaunan sinabi ng papa niya ang katotohanan. Ang family company nila ay nahaharap sa isang malaking problema at nangangailangan sila ng malaking capital injection para maayos ito. Lahat na nilapitan ng papa niya para mangutang ng pera. Lahat ng mga bangko, kamag-anak at mga kaibigan nila. Pero walang may gustong magpahiram sa kanila. Kapag nagpatuloy pa ang ganito, baka malugi ang kumpanya nila at ang malala pa, baka makulong ang papa niya. Nang malapit nang mawala ng pag-asa ang papa niya, biglang may nag-reach out sa kanyang foreign company at sinabing Magi Invest sila kung papayag siya na ibibigay ang 50% share ng company at ipapakasal si Margox kay Cyrus de la Cruz. Kaya naman biglang naging fiancé ni Cyrus si Margox. Matapos malaman ni Margox ang dahilan, matagal siyang nag-isip. Pakiramdam niya kung may iligtas niya ang buong Suarez family, she'll willingly sacrifice herself. She can't just sit and do nothing while their company goes bankrupt and her father is sent to prison. Isa pa, since gusto ng kumpanyang iyon na pakasalan niya si Cyrus. Inassume niya na anak mayaman din siya. Feeling niya na kapag nagpakasal siya sa kanya, makakatulong din ang asawa niya sa kumpanya nila. Pero sinong mag-akala na ang taong pakakasalan niya ay isang dukha? Kinalimutan na niya ang pantasya niya about sa pag-ibig kapalit ng material satisfaction at stability ng pamilya nila. Pero si Cyrus na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi man lang nga ata maibigay ang mga gusto niya, let alone stability ng pamilya nila. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ito ni-request ng foreign company na iyon. Ang isipan naman ni Cyrus ngayon ang okupado na ng pantasya niya about kay Margox. Kanina lang wala siyang expectation sa mapapangasawa niya. Pero ngayon nang malaman niyang isang Diyosa pala ang magiging asawa niya, sa isang iglap nagbago ang isip niya. Inson, hindi ako papayag na papakasalan mo yang taong yan. Puntahan natin si Tito ngayon. Gusto ko siyang tanungin kung bakit sa taong tulad niya ikaw ikakasal. Nang bumalik na sa ulirat niya si Monica, kinailan niya palabas ng private room si Margox. There's no need to ask, alam ko ang rason. Malumanay na sagot ni Margox pagkatapos ay bumalik siya sa harap ni Cyrus at mahinang sinabi. You're my fiancé, aren't you? I think so. Napapakamot sa ulo na sagot ni Cyrus, nahihiya. Let's sit down and talk. Mahinang sabi ni Margox. Si Monica naman ay naiwang nakatayo, litong-lito sa inaasal ng pinsan niya. Nakakunot noo siyang napasigaw, Inson, anong pag-uusapan nyo ng P**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 
marry this guy. Hindi pa alam ni Monica kung ano nang nangyayari sa pamilya nila ngayon. Pero alam ni Margot sa sarili niya na wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi magpakasal sa lalaki. Dahil kung hindi makukuha ng papa niya ang ipinangakong capital injection ng foreign company na iyon. So kahit nalabag sa kalooban niya hindi siya basta-bastang makakaalis dito. And she is a very smart woman. Sa tingin niya kahit na hindi mayaman si Cyrus as long as mabigyan lang ng unting breathing time ang pamilya nila makakasurvive sila. Another aspect na kino-consider din niya ay ang possibility na baka mas makokontrol niya pa si Cyrus kesa naman doon sa mga ibang rich kid. Inson, umuwi na tayo. I'm sure I can convince Tito. Hindi talaga kayang sikmurain ni Monica na makita ang pinsan niyang magpapakasal kay Cyrus kaya hindi siya mapakilang sumigaw. There's no need, Nika. Malumanay na sagot ni Margox. She elegantly sat down and pointed to the seat opposite her. Cyrus, maupo ka. Pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit na upo na rin si Cyrus sa harap niya. Your full name is Cyrus de la Cruz, tama ba? She asked softly. Yes, that's right. Nakangiting tumango si Cyrus. Nang makita ni Margox na napakasaya niya, may bakas ng pagkamuhi sa mga mata niya. Pinagpatuloy niya ang pagtatanong, dapat alam mo na kung bakit ako nakipagkita sa iyo, di ba? Alam ko, he nodded gently because Jonathan had already briefed him about the Suarez family. Now that you know, I can agree to marry you. Nakatitig ang mapupungay niya mga mata kay Cyrus na para bang hindi man lang siya nag-aalinlangan ng sinabi niya ito. Hindi agad nakapagsalita si Cyrus kasi hindi niya inaasahan na papayag lang siya ng ganun-ganun lang. According sa nakalagay sa will, dapat mapakasalan niya si Margox within 2 years nang hindi sinasabi kung sino ba talaga siya.
Kahit na ginamit ni Jonathan ang financial problem ng mga Suarez para mapilitan si Margox na pumayag sa engagement nila ni Cyrus, ginawa niya lang naman ito para magkaroon silang dalawa ng ugnayan. Hindi ito nangangahulugan na kailangang pakasalan ni Margox si Cyrus. At kahit sabihing payag siya, it doesn't have to be within 2 years. Kaya medyo memorable na pa din siya kung paano niya makukumbansi ang fiancé niya na pumayag sa pagpapakasal sa kanya kasi hindi niya naman pwedeng ilantad kung sino ba talaga siya. If he doesn't reveal his identity, he is only a poor man who picks up garbage. Kahit na ordinaryong babae, hindi papayag na magpakasal sa kanya. Paano pa kaya ang katulad ni Margox? So his surprise is really understandable. Hindi niya talaga inaasahan na sa unang pagkikita nila pumayag na agad siya. Inson, nababaliw ka na ba? Are you really agreeing to be with this P**********? Gulat na sigaw ni Monica. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Mahina kong tanong ni Cyrus. Pwede kitang pakasalan. Pero may mga kondisyon ako. As long as you satisfy these conditions, we can have a wedding anytime. Mabagal na sabi ni Margox. Kabanata 29. Lalaki ka pa ba? Anong mga kondisyong yun? Sabihin mo at makikinig ako. Alam ni Cyrus na hindi ganon kadali mapapapayag si Margox na pakasalan siya. Hindi ganon kalaki ang kumpiyansa niya sa sarili niya para isipin na mala-love at first sight ang isang babaeng katulad niya sa kanya. Nag-alinlangan saglit si Margox habang nakatingin kay Cyrus bago niya sinabi sa mahinang boses. Una sa lahat, my first condition is our marriage will be in name only. Meaning nothing will really happen to us in private, hindi tayong mag-aktong mag-asawa talaga. What's your business will be yours only and what's mine only be mine. Okay, malumanay na sagot ni Cyrus. Next is that you can't have any improper thoughts about me. Hindi mo ako pwedeng galawin o hawakan man lang. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto. Kung kinakailangan naman, you can't lie in the same bed as me. Patuloy ni Margox habang nakatitig pa rin kay Cyrus. Anything else? Natatawa na lang si Cyrus sa sarili niya. Sa sandaling ito, ramdam niya na ayaw talagang magpakasal ng dalaga sa kanya. Gusto niya lang na magpanggap si Cyrus kasama niya para makuha ng pamilya nila ang pangakong investment ni Jonathan. The third condition is hindi ka pwedeng manghimasok sa kung ano man ang gagawin ko. She said slowly, can't intervene in anything. Bahagyang ngumiti si Cyrus at pagkatapos ay nagtanong anong ibig mong sabihin dito. It's simple, kung may magugustuhan man akong ibang lalaki hindi ka pwedeng makialam. Similarly, kapag may babae kang gusto, you can do whatever you like, I won't intervene. Dahan-dahan niyang paliwanag. So ang gusto mong mangyari ay magpanggap tayong mag-asawa tama? Tanong ni Cyrus. Oo, yun na nga. Ito ang una nating pagkikita kaya magtataka ka talaga kung bakit bigla akong pumayag pakasalan ka so mas mabuti ng prangkahan kita. Mas fair yun sa ating dalawa. Mabagal na sabi ni Margox. Sa tingin ko daw naman ako sa mga kondisyon mong ito. Kung talagang papakasalan mo ako, makukuha ng pamilya mo ang capital investment at ang sa akin naman ay isang asawa. It's all very fair. Pero sa pinapalabas mong yan, gusto mo akong umacting. Makukuha ng pamilya mo ang pera pero sa akin ano? Cyrus faintly asked with narrowed eyes. Nagulat si Margox nang marinig niya ang tanong na ito. Hindi niya ini-expect na matalino pala siya. Agad siyang nag-react. I know what your situation is. What you lack most is money, right? As long as pumayag ka sa mga hinihiling ko, pwede kitang bigyan ng 40,000 peso monthly allowance. Take it as my compensation for you. Sagot ni Margox. Like a sugar mommy. Nakangising tanong ni Cyrus. Take it as you will. She replied carelessly and then prattled on. With your financial condition, hindi maliit na halaga ang 40,000 pesos a month. Mag-iisip ka ng mabuti ngayon. Basta't pumayag ka lang sa hinihiling ko, we tie the knot anytime. Si Monica na tahimik na nakikinig sa usapan nilang dalawa ay mukhang naintindihan na ang gustong ipahiwatig ng pinsan niya. What Margox is demanding right now is just too much. Kapag talagang pumayag si Cyrus kahit napakasalan niya si Margox, he is no different from a cuckolded man. Pagkatapos niyang pakasalan ng isang Diyosang babae hanggang tingin lang siya. Tapos kapag gusto niyang maghanap ng ibang lalaki hindi man lang niya magagawang magreklamo. This is obviously humiliating him. A man shouldn't agree with this. Bukod pa dito, bibigyan pa siya ni Margox ng monthly allowance. Talaga namang isang napakalaking insulto nito sa kahit na sino pa mang lalaki. Napilitan lang siguro si Inson na pumunta sa blind date na kaya sinsadya niya talagang pahiyain si Cyrus para kusa na siyang umatras. Siguradong hindi papayag yan sa mga harsh condition ni Inson. Kapag hindi siya papayag,
Cancelled na ang engagement nila at si Cyrus mismo ang magka-cancel nito. Napakatalino talaga ni Inson. Tahimik na nasisiyahan si Monica habang nakatayo sa tabi ni Margox. Don't you think 40,000 is too little? At this time Cyrus' question interrupted Monica's rejoicing. What? Papayag talaga tong manyok na ta? May dignidad pa ba siya? Hindi lang papayag, naliliitan pa sa 40,000 a month. Sino ba tong Cyrus na ta? Hindi makapaniwalang napatingin si Monica sa kanya. Sa sandaling ito mas sumama pa ang impression niya kay Cyrus. Noon akala niya medyo makapal lang ang mukha niya pero ngayon iniisip niya na wala na talaga siyang hiya at dignidad sa sarili. Kung naliliitan ka pa dyan, how about I double it? Hindi talaga siguro inaasahan ni Margox na papayag talaga siya makalipas ng ilang sandali nakasagot na din siya. Okay, 80,000 a month. Payag ako sa mga condition mo kaya kumuha na tayong marriage license in 2 days. He casually replied, You really agreed? Hindi makapaniwalang tanong ni Margox nang makita niyang basta-basta lang siyang pumayag. Oo naman, sobrang laki na kaya niyang 80,000 a month, nakangiting sagot ni Cyrus. Hindi ka nababahala kung maghanap man ako ng iba? Patuloy na tanong ni Margox. I don't care. Basta ba't walang palya ang padala mo ng monthly allowance ko? Mayaman ka naman, wala na akong pakialam kung may sinusuportahan ka pa bang ibang lalaki bukod sa akin. Malaki ang ngiti ni Cyrus nang sinabi niya ito. Natamimi na lang si Margox habang nakatitig sa lalaki. Kitang-kita ang disappointment sa mga mata niya ngayon. Dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang wala naman ata siyang dignidad. Para kay Cyrus naman simple lang naman ito. Since hindi naman siya gusto ni Margox, hindi niya siya pipiliting magpakasal sa kanya. Kahit na napakaganda at sexy ng dalaga, hindi naman maganda sa pakiramdam kung hindi naman siya willing, diba? Papakasalan niya siya dahil iyon ang nakalagay sa will niya, ang dalaga naman ay para sa pamilya niya. Both sides will benefit in this. There's no need to question who's being taken advantage of or what. He is just acting disinterested and greedy for money. Perfect cover ito actually para matago niya ang identity niya kasi. Hindi niya naman talaga kailangan ng monthly allowance na ibibigay ni Margox sa kanya. Kabanata 30. Your membership is cancelled. Mas lalo pang ang kinasusuklaman ng dalawang babae si Cyrus nang sumang-ayon siya sa mga hiling ni Margox. In their eyes, he is a man without dignity and prospect. Otherwise, how could he agree to such requests? This is my business card with my contact information on it. I text mo sa akin ang bank details mo ASAP para maipadala ko sa'yo ang monthly allowance mo. Sabi ni Margox habang kinukuha ang business card sa bag niya pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan. Okay, salamat. Nakangiting inabot ni Cyrus ang card. How can you be so shameless? Hindi ka ba nahihiyang kalalaki mong tao gagastusin mo ang pera ng babae? Monica seemed unable to restrain herself anymore. Sumigaw siya ng may pang-uuyam. Bakit? Isang skill din ang pagkakaroon ng sugar mommy, hindi mo ba yon alam? Ikaw ba may gustong sumuporta sa'yo? Sagot ni Cyrus nang nilingon niya siya. Ikaw talaga ang pinaka-weird na lalaking nakilala ko. Na-speechless si Monica dahil sa sagot na ito. Sige na Nika, tama na. Nakasimangot na sinuwi siya ni Margox pagkatapos ay tinignan niya si Cyrus at tinanong. May gusto ka pa bang sabihin? May tanong ako sa'yo. Sagot ni Cyrus pagkatapos niyang magdalawang isip saglit. Ano yun? Ayaw mo akong pakasalan dahil ba sa wala akong pera o dahil ayaw mo lang talaga sa akin? Mahinang tanong niya, halata ang pagkagulat sa mga mata ng babae dahil sa tanong na ito. Maya-maya ay sumagot siya. Isn't it the same thing? No, marahang umiling si Cyrus. Hindi kita gusto, she firmly replied and then stood up saying, sasabihan na lang kita kapag kukuha na tayo ng marriage license. Sige, tumango si Cyrus. Kinuha na ni Margox ang bag niya at saka lumabas ng private room. Si Monica naman ay pinandilatan muna ng mga mata si Cyrus bago sumunod sa pinsan niya. Paglabas nila at nalilitong nagtanong si Monica, Inson, papakasalan mo talaga yon? Masisira ang buhay mo kapag ginawa mo talaga yon. Hindi mo ba alam yun? May problema ang kumpanya ni Papa. That problem can only be solved if I marry him. Pulong ni Margox. Pero Inson naman, you're such an outstanding woman tapos si Cyrus lang ang papakasalan mo. Hindi ako papayag, Monica said distressedly. As long as he agrees to my conditions, ano naman kung maging asawa ko siya? Well, that's true. Hindi ko talaga inaasahan na ganon lang yung lalaking yon. Inson, ang excessive ng demands mo pero ang concern lang niya ay maliit lang ang ibibigay mong pera. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganong tao. Naiinis na sabi ni Monica. We both get what we need. Kapag stable na ang kumpanya, pwede ko namang hiwalayan si Cyrus.
He can't touch me so I don't think it will affect my life. She said lightly. Wow, insan ang talino mo talaga. In this way solve na ang problema ng kumpanya. Tapos hindi ka pa magagalaw ni Cyrus. Just giving a monthly allowance is not bad result at all. Natatawang sabi ni Monica na ma-realize niya na ang gustong mangyaring pinsan niya. Sa kabilang banda naman si Harold na tahimik na naghihintay sa gilid ng private room ay nagmamadaling pumasok sa loob pagkakita niyang umalis na ang dalawang dalaga. Chairman De La Cruz, pagpasensyahan niyo po talaga ako sa nangyari kanina. Please wag niyo po sana akong tanggalin. Hindi ko po talaga yon sinasadya. Sobrang kinakabahang pagmamakaawa ni Harold pagpasok niya. Dahan-dahan siyang tinignan ni Cyrus at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Wala kang kinalaman sa nangyari kanina kaya wag kang mag-alala, hindi kita sinisisi. Salamat po talaga, Chairman. Maraming salamat po talaga. Nagmamadaling pasasalamat ni Harold. May pinagsabihan ka ba tungkol sa kung sino ba talaga ako? Tanong ni Cyrus habang tumatayo. Hindi po. Pinaliwanag po ng mabuti ni Sir Lopez na ako lang po dapat ang nakakaalam ng totoo kaya wala po akong ibang pinagsabihan. Mabilis niyang paliwanag. Alright. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Kapala yung dalawa na nagpahiya sa akin kanina, may membership ba sila dito? Hindi po. Baka inimbitahan po sila ng mga kaibigan nila. Agarang sagot ni Harold pagkatapos niyang mag-isip saglit. Throw those people out and cancel their friends' membership. Don't expose my identity, you understand? Cyrus ordered lightly. Masusunod po, Chairman. Sisiguraduhin ko pong mangyayari ito. Nanginginig sa takot na sagot ni Harold. Same time na tinitigan muna ni Cyrus si Harold bago tinalikuran ito at lumabas na ng private room. Nakahinga na ng maluwag si Harold pagkaalis ni Cyrus. Kinuha niya ang walkie-talkie na nakasukbit sa gilid niya at sumigaw. Security, go to room 16 and drive out all the customers inside. Roger. Agad na sagot ng security guard. Sa mga sandaling ito, labis na muhi ang nararamdaman ni Harold kina Kai at Faye. Kung hindi lang sana nakisawsaw pa sa gulo ang dalawang iyon, mau-offend niya ba si Cyrus? Si Cyrus na mismo ang nag-utos sa kanya kaya hindi na siya magdadalawang isip pa. Pagkaraan ng ilang minuto, sina Kai, Faye, at ang mga kasama nila na kumakain ay pinalabas ng mga guards. Hindi mo ako kilala. Gold member ako ng restaurant na ta. How dare you kick me out? Nasaan ang manager? Papuntahin niyo ang manager niyo dito. Galit na sigaw ng kaibigan ni Kai nang mapahiya siya dahil sa pagpapalabas sa kanila. Ako ang manager. Kung may tanong ka, sabihin mo lang sa akin. Dahan-dahan naglakad palapit si Harold. Manager Zamudio, sakto ang dating mo. Ano bang problema ng mga guards nyo? Ang ganda-ganda na ng kain namin doon sa room namin tapos bigla nila kaming papaalisin. Natatakot ba kayo na hindi ako magbabayad? Nanlalaki ang mga matang bulyo ng lalaki. Sir Zamudio, bakit kamo pinapalayas kayo ng mga guards namin? Tanungin mo mga kaibigan mo. Tinitigan ni Harold sina Kai at Faye. Anong ginawa namin? Nakakunot noong tanong ni Kai. Anong ginawa niyong dalawa? Harold sneered and said in a poker face, kanina lang sinisiraan niyo ang ibang customer namin na nakaapekto sa reputasyon ng ibang mga bisita. Kaya pinapaalis na kayo ng guards namin. Naestatwa sa kinatatayuan niya si Kai sa gulat nang marinig ito. It turned out that it was because of Cyrus. Siya nga pala nasangkot din pati si Sir Zamudio dahil sa inyo. Na-cancel ang gold membership niya kaya hindi na siya pwedeng kumain dito. Patuloy pa ni Harold.